So, papakita ko sa inyo kung ano dapat mong i-expect pa nag-attend ka sa isa sa mga pinakamalaking crypto event sa buong mundo. So, ang tawag sa event na to is Token 2049. I think twice a year sila naggumagawa ng event, one in Singapore and one in Dubai. Pero Singapore lagi yung pinakamalaki, no? That's every year din. And this year, yung pinakamalaki. So, ito, nakikita mo ngayon, yung picture na to, first floor is registration, second floor is yung mga meeting rooms, third floor is lahat ng function room, puro mga booth na mga iba-ibang projects. And fourth floor is ito naman yung mga booth din, mga stage at yung mga bibigating companies. So tignan mo kung gaano kadaming tao dito sa event ito. Kasi ito na nga talaga yung pinakamalaking crypto event sa buong mundo. Sa mga ganitong klaseng event kasi hindi lang naman yung mga companies or mga merong booth ang pupuntahan mo. Kasama din dito yung mga networking. Kasi meron silang sariling app yung Token 2049 kung saan if meron kang ticket, makakapag-networking ka or makakapag-chat ka sa mga ibang tao na mag-a-attend din ng event. So, pwede kayo mag-set ng meeting sa app at magkikita kayo in person dito sa event. Like for example, this girl, nakilala ko lang din siya, nakapag-exchange. Usually sa mga ganitong event, sa mga networking, nag-exchange ng Telegram username or para doon mag-chat. Tapos yung mga booth dito, halos lahat sila nag-o-offer sila ng mga merch for free. Usually may exchange yan. For example, ang kapalit nun is kailangan mo silang i-follow sa X, kailangan mo mag-fill up ng form, mga ganyan para makuha mo yung mga merch. Bigyan ko kayo ng mga example ng mga merch. So itong damit na suit ko ngayon, nakuha ko lang din tong merch na to sa Token 2049. Itong cup na to na McLaren OKX ng collaboration or partnership, nakuha ko lang din yan sa Token 49. So pag nag-a-attend ka sa ganitong event, specifically itong Token 49, ang habol mo para mabawi mo yung binayaran mong ticket is mag-hoard ka ng maraming mga merch. And also gusto ko lang din i-share itong isang merch na napaka-budol, no? Kung mapapansin mo, it's a DePIN device, it's a DGen device kung saan pwede ka mag-long and short. Makikita ko ang laki ng packaging, no? Ayan, it's the world's first DePIN device. Mapapansin mo, pwede ka mag-long, short sa Bitcoin or any other tokens. Napakalaki ng packaging. Pero kung binuksan mo, ang laman lang doon is isang size ng credit card. Sobrang waste ng packaging, sobrang sayang. And syempre, sobrang daming booth na meron sa Token 49, meron ka talaga makikita mga projects na medyo weird. Like for example, this one, Breathe to Earn. So meron kang parang vape kung saan nakakonect siya sa Bluetooth at meron kang app like this one. At pag nag-smoke ka, may lumalabas sa smoke, nag-earn ka daw. So may mga ganitong klaseng project kang makikita dito sa mga event na to, medyo weird. At ito naman, isa lang to sa I think 3 or 4 na stage na meron dito sa event na to. So hindi pa ito yung pinakamalaki. Ang pinakamalaki is tinatawag lang OKX main stage. Papakita ko sa inyo maya-maya. So itong stage na to, dito mag-uusap yung mga prominent or key people dito sa crypto na magtutalk, pag-uusapan yung mga specific or particular topics like DeFi, NFT, mga ganyan. Kung saan pwede ka mag-pick up ng mga new information or maybe alpha din, di ba? And isa sa mga inattend kong talk is nung naging guest speaker si Max Verstappen saka si Sergio Perez and kasama si Bybit and yung host. So, fan ako ng F1, that's why inattend ko tong event na to. So, nakapag-picture ko, ayan, si Max, si Sergio. And so, napansin ko sa event na to, karamihan sa mga booth na nakita ko is mga centralized exchanges, mga credit cards na nag-o-offer ng crypto credit cards kasi parang yun ang nauuso ngayon, pagandahan sila ng fees, pababaan sila ng fees. Meron din ako nakita mga DePIN. Meron din ako nakikita mga tarpaulin na job hiring sila. Meron din ako makita mga AIs. Yun yung mga usually nakikita ko, lalo na mga layer 1s, mga ganyan. So, hindi lang yun, no? Meron pa tayong mga side events ng Token 2049. So, ang Token 2049, yan yung main event. Meron tayong nitawag na side events. Ito yung mga companies, protocols na nag-host ng sarili nilang event. And these are mostly free. Okay? Hindi talaga siya related sa Token 2049. So, hindi mo kailangan bumili ng ticket sa Token 2049 para makasali ka sa mga events na to. So, kunwari, gusto mong next year, no? May Token 2049, wala kang pambayad ng ticket ng 2049, okay lang. Kung gusto mo pa rin pumunta ng Singapore para mag-attend ng mga side events, pwede ka pa rin pumunta doon ng libre. So, papakita ko sa inyo yung mga iba kong inattend na side events. So, isa sa mga inattend kong side events ay makikita ko si Pierre Gasly. Alright, mapapansin mo, sobrang daming F1 drivers na related sa crypto. It's because meron sila or sponsor sila ng mga racing teams dito sa F1. So, for Alpine,
Si Binance ang sponsor. Ang McLaren, si OKX naman. So, ito yung isa sa mga natin kong event. And syempre, kung meron mga ganitong klaseng event, meron din mga libreng pagkain, libreng beer, cocktails, lahat yan libre. And kung mapapansin mo, hindi rin biro yung mga pagkain na ino-offer nila. Medyo mamahalin din. Kumbaga may pagka-fine dining ang datingan. Another example ng side event is inattend ko din yung side event ng Trust Wallet, 1inch, CoinMarketCap. Mapapansin mo, itong mga beverages, ito yung mga libre. Pwede mo yung inumin, no? Unlimited buffet. And again, these side events are free to attend. Okay? So, pag mag-a-attend ka sa mga ganitong klaseng event, pupunta ka sa Singapore, technically, makakatipid ka talaga. Kasi mag-a-attend ka lang side events, doon ka kumain, doon ka mag-networking, doon ka uminom, makakatipid ka. So, I hope nagkaroon kayo ng idea what it's like to attend a crypto event. Ito yung mga dapat mong ma-expect sa mga ganitong klaseng events, no? Sobrang daming tao, sobrang daming merch, sobrang daming events, side events, sobrang daming libreng pagkain, libreng alak, and also networking. Dito ka rin makakapag-build ng sarili mong connection dito sa space na to.